Ay, nako, kabilis ng panahon. Biyernes na ho tayo ngayon. 12 ng Enero 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Southern Luzon, uulanin. Malaking bahagi ng bansa makararanas naman ng magandang panahon. Jokno out. Recto in bilang Finance Secretary. Dahil hinaba-haba ho ng mga bali-bali. Noon pa ito, last year pa ito. Finally, ngayon ho ay nagkatotoo na. Sinong susunod kay Ben Jokno? Abangan! Isa pang petitioner ng Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative lumantad. Congressman Ned Salagman, dating supporter ng Chacha, bago bumaliktad ayon naman sa isang dating kongresista. Mga batang English-speaking, mas mababang score sa PISA ayon naman sa DepEd. Sunog sumiklab sa public market ng La Union, residential area sa Pandacan, Maynila, nilamon din ang apoy, 600 pamilya ang apektado. 2 karnaper arestado, 7 sasakyan na bawi ng Highway Patrol Group sa Calabar Zone. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, ang shear line kung saan nagsasanib ang mainit at malamig na hangin ang magpapaulan sa Southern Luzon, partikular na sa Bicol Region at Quezon Province sa loob ng 24 oras. Ayon kay Benson Estrella ng Pag-asa, wala silang namomonitor na anumang sama ng panahon o LPA o kaya bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend. Kaya asahan daw po magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Samantala ang Northeast Monsoon o amihan naman ang makakaapekto sa Cagayan Valley at Aurora. Ito ay magpapaulan sa nasabing mga lugar, gayon din sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng Luzon. Sinabi ni Estrella na ang localized thunderstorms at easterlies naman, ito yung hangin nagmumula sa silangan at dumadaan sa Pacific Ocean, ang magdadala ng mainit at maalinsang ang lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si House Deputy Speaker Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Ayon sa Presidential Communications Office Secretary na si Chaloy Carapil, manunumpa na si Recto sa Pangulong BBM ngayong araw. Kasabay niyang manunumpa si dating Robinson's Land President at CEO Frederick Cuo, itinalaga bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Hindi naman binanggit ng Malacanang kung saan mapupunta si Secretary Ben Jokno na papalitan ni Recto. Unang kinumpirma ni dating Batangas Representative Vilma Santos Recto ang pagtatalaga sa DOF sa kanyang esposo. Isa pang petitioner na nagsusulong naman na mayamdahan ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative ang lumantad. Ito ay si dating Justice Vicente Veloso, naging dating kongresista at naging chairperson din ng House Committee on Constitutional Reform. Ayon kay Veloso, bilang dating chair ng House Committee on Constitutional Reform, naiintindihan niya ang pangangailangan ng responsibility na kaakibat sa pag-amyenda sa saligang batas. Iginit pa ni Veloso na ang People's Initiative ang pinakaangkop, legitimate at pinakademokratikong paraan para ireforma ang ating saligang batas. Ang People's Initiative ay isa sa 3 paraan para susugan ang 1987 Constitution at sa parang ito ay mangangalap na hindi bababa sa 12% lagda ang mga botante at ang bawat legislative district ay dapat na makuhanan ng 3%. Inamin ni Veloso na isa sa mga nagtulak sa kanya upang isulong ang People's Initiative ay ang pagiging komplikado ng Constituent Assembly mode o yung pag-amyenda ng konstitusyon na gagawin ng mga senador at mga kongresista. Sinabi pa ng dating Justice, kung 14 na taon ang itatagal bago maamyendahan o 14 na taon ang itinagal bago na amyendahan ang 1973 Constitution, 37 years naman na hindi pa nababago ang 1987 Constitution.
Samantala, ibinuking ni dating Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., dating chair ng House Committee on Constitutional Amendments noong 18 Congress, ang pagbaliktad ng posisyon ni Congressman Edsel Lagbay o Lagman. Ito palang si Lagman, dati pong pabor sa pag-amyenda sa 1987 Constitution at gusto nito ay sa pamamagitan naman ng Constituent Assembly. Ayon kay Garbin, 2 taon pa lamang ang nakalilipas ng paboran ni Manong Edsel ang sabay na pagboto ng Kamara at ng Senado, ngunit ngayon iba ng kanyang sinasabi at tutol na siya sa joint voting ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sinabi pa ni Garbin, anuman ang dahilan, nagkakatotoo ang kasabihan sa Albay na ang pagiging malilimutin ay isang napakalas na ugali ni Lagman na mukhang tama naman. Tinukoy ni Garbin ang transcript ng deliberasyon noong January 13, 2021 kung saan iginiit ni Lagman ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Gonzales versus Comelec noong 1967. Sa deliberasyon, iginiit ni Lagman na ibibigay ko na ang posisyon at dapat na maging pare-pareho ang desisyon sa kaso ni Gonzales versus Comelec na ang pagboto hindi dapat maghiwalay kundi magkasama. Pinagsama ang pagboto ng lahat ng mga miyembro ng Constituent Assembly. I would like to emphasize it should be joint, not separate. Tapos sabi pa ho ni Lagman, I would submit that the position should be consistent with the ruling of the case of Gonzales versus Comelec that the voting should not be separate but joint. Joint voting by all members of the Constituent Assembly. I would like to emphasize it should be joint, not separate. Kita po ninyo. Laman ho yun ang transcript pa ng Kongreso. Todo tanggi ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na namimili sila ng boto para sa isinusulong na charter change. Ayon kay PIRMA National Convener Noel Oñate, walang katotohanan na namimigay sila ng 100 piso sa bawat botante kapalit ng pirma para palabasing may People's Initiative. Sinabi pa ni Oñate na nakakatawang nasabing alegasyon lalo't nagmumula lamang ang kanilang pondo mula sa mga volunteer groups. Kailangan ng grupo na makakuha ng mahigit 8 milyong lugda o 12% ng registered voting population sa bansa upang mapagtibay ang kanilang chacha petition. Pinagpulungan naman ng mga senador ang mga urgent concern kabilang ang People's Initiative sa pagsusulong ng charter change. Kabilang sa napaulat na nagpulong si Senate President Juan Miguel Zubiri kasama ang 15 senador gaya ni na Senator Loren Legarda, Nancy Binay, Pia Cayetano, Bato de la Rosa at Francis Escudero. Hindi umano nakabuo ng konsensus ang mga senador sa usapin ng chacha, pero ilan sa mga ito ang kontra dito sa takot na posibleng paglipat sa unicameral system. 4 oras na magalang nasabing pulong na isinagawa naman sa Manila Polo Club. Nagbabala ang isang obispo sa pagtatangka na baguhin ang 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa isang pahayag na nawagan si Bishop Broderick Pabilio, Apostolic Vicar ng Taytay, Palawan, sa publiko na huwag pumirma sa petisyon dahil hindi ito inisyatiba ng tao kundi ng mga politiko. Reaksyon ito ni Pabilio sa report na may mga mababatas na nanunuhol ng 100 piso sa bawat botante sa kanilang lugar kapalit ng paglagda sa charter petition. Ang People's Initiative ay isa sa 3 paraan para baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng pangangalap ng hindi bababa sa 12% ng mga lagda ng mga botante at ang bawat legislative district ay dapat makunan ng 3%. Ito, pakita nga natin RH TV example ho nung mga kinakalap na na pirma. Ayan, kaya lang ang feedback ho sa atin, kaya nagsipirma yung iba, lalong-lalo na doon sa mga hindi naman talaga binabasa kung ano yung pinirmahan. Ang alam nila, ayuda. Ayuda ho yung ibinigay sa kanila. Kaya, ang tanong anong klaseng ayuda naman kaya yun? Ayan. Anyway, yan naman daw babalidate pa ho ng Comelec. Kaya lang, ang tanong,
Naintindihan ba ng mga pumirma yung mga pinapipirmahan sa kanila? Kasado ang plebisito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa pagbuo ng 8 bagong bayan sa Bangsamoro Special Geographic Area. Ayon sa COMELEC, itinakda sa April 13 ng taong kasalukuyan ng botohan para i-ratify ang pagtatatag ng mga bayan ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, ang Kapalawan, Malidigao, Tugunan at Ligawasan. Magsasagawa rin ang plebisito ang Marawi City para sa pagbuo ng 3 bagong barangay sa Marso 9. Pagbubutuhan naman ng mga residente ang pagtatatag ng barangay Sultan Corobong, Sultan Panuruganan at ang Anguyaw. Magandang umaga, Pilipinas! Nabiyayaan ang karagdagang pasilidad ang mga mag-aaral sa bayan ng Pura Tarlac matapos na pasinayaan ang 2 palapag na classroom building na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso. Pinuksan ito sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paaralan sa bayan ng Pura na napinsala ng isang malakas na lindol higit 3 dekada na nakalilipas. Labis naman ang pasasalamat na ipinabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa pinagkaloob na tulong ng PAGCOR na niya'y magsusulong ng magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa showbiz muna tayo. Uy, yun daw karera ni John Lloyd Cruz. Pinanghihinayangan ng marami. Bakit? Aba, panay daw ang tanggi nito sa mga project. Alamin natin ang dahilan mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa Rampa na Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Well, marami ang nangihinayang sa karir nitong si John Lloyd Cruz dahil marami pala itong proyekto na dapat gawin noong 2023. At ngayong 2024 ay may mga proyekto pa rin itong nakalinya sa kanya at ilang nga dito ay pelikula at mga commercial plus TV series. Well, pawang tinatanggihan umano nitong si John Lloyd Cruz ang mga proyektong alok sa kanya dahil mas binibigyan ito ng prioridad ang kanyang personal na buhay, partikular na sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang girlfriend na si Isabel Santos. Marami ang nagsasabi na grabe daw ang pagmamahal na ibinibigay nito si John Lloyd Cruz sa kanyang kasintahan at willing na nitong pakasalan ang nasabing non-showbiz girlfriend. Pero ang tanungan ng bayan, pababayaan nga ba uli nitong si John Lloyd Cruz ang kanyang karir matapos na unang gawin niya ito noong mga panahong sila pa ni Ellen Adarna? Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po si Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. 16 makalipas ang alas 4 ng umaga. Balik tayo sa mga balita. Oy, teka mga mamis ha. Pwede tayo mag-laundry day today. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha. Based on test of chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa po ito ng ACS. Tumaas naman ang seismic activity ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX, naitala ang 71 volcanic earthquake sa loob lamang ng 24 oras. Sinabayan po ito ng rock fracturing o pagkakabasag ng mga bato. Indikasyon ito na may mababaw na hydrothermal activity na posibleng magresulta sa steam-driven o yung tinatawag na phreatic explosion. Patuloy naman ang degassing activity sa summit ng crater ng bulkan at paglalabas din ng mga plumes na bumabagsak sa west at southeast portion ng Bulusan. Sabi ho kahapon ni Director Toto Bacolcol, yun dyan naman ho sa may Taal, bumababa na daw po yung plumes o yung smog. Bubuksan na ng Korte Suprema ang application period para naman sa 2024 bar examination. Magsisimula ito sa Lunes sa 15 ng Enero hanggang 5 ng Abril.
Pinapayuhan ang lahat ng aplikante na wala pang account sa Bar Applicant Registration System and Tech Assistance na gumawa ng individual account sa barista.judiciary.gov.ph. Ulitin natin, barista.judiciary.gov.ph. Kailangan kumplituhin o i-update ng mga aplikante ang kanilang profile, mag-fill out ng application form, mag-upload ng digital copies ng documentary requirements at magbayad ng 12,800 pesos na application fee. Sa loob ng 10 calendar days mula sa approval ng aplikasyon, kailangan ng mga aplikante na magsumite ng printed application forms at iba pang hinihingi requirements sa Office of the Bar Confidant. Magandang umaga kay Justice Max De Leon. Justice Max, kumusta na ho kayo ha? Uy, at saka si Justice Leo Madraso, yung ating Deputy Court Administrator. Basta. Justice, magaling ka ha. At saka syempre, batiin na rin natin ang magandang umaga si Justice Raul Villanueva, ang ating Court Administrator. At lahat ng mga justices natin na nakatoto kayo umaga. Kumusta na po kayo? Justice Rosario, magandang umaga po. Syempre, si Chief Justice Gismundo, batiin din ho natin. Pinagpapaliwanag naman ni Senator Amy Marcos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa paglilipat ng 39 million galon ng langis ng US Navy mula Pearl Harbor sa Hawaii, dinala ito sa Subic. Batay sa datos mula sa ilang international shipping trackers, sinabi ni Senator Marcos na inilagak ang kargamento ng langis sa US registered tanker na Yosemite Trader sa Pearl Harbor noong December 20, pumasok sa teritoryo ng Pilipinas noong Martes. Dismayado ang senadora na pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations sa hindi maipaliwanag na pananahimik ng Armed Forces of the Philippines at ng DND, gayon din ng counterpart nito sa Amerika, bago ang paglalayag ng barko na nagdudulot lamang ng pangamba sa prepositioning ng military supply sa bansa. Ayon kay Senator Amy, strike 3 na ito sa pagtatangkang ipagkait sa sambayan ng Pilipino ang karapatan na malaman ang ganitong mga bagay. Sa mga pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, noong 2023, binunyag din ni Senator Amy Marcos ang lihim na kahilingan ng US na magpatuloy ang Afghan refugees dito sa Pilipinas. Nasiwalat din ng pagkukulang sa abiso tungkol sa pagdating ng C-17 Globemasters sa mga domestic at international airports ng bansa. Binigyan din pa ni Senator Amy Marcos na hindi lisensya ang Mutual Defense Treaty para iwanan ang sambayan ng Pilipino sa dilim. Hindi lamang umano ito isang issue ng foreign policy kundi soberanya ng Pilipinas, pati na ang kaligtasan ng ating kalikasan. Kaso naman ng gastroenteritis sa Baguio City umakyat na sa 2,302. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating masuki hujan sa norte. Romy? Umakyat na sa 2,302 bilang ng mga individual na tinamaan ng acute gastroenteritis dito sa lungsod, batay sa self-reporting dashboard ng Baguio City Health Service Office. Ayon kay Acting City Health Officer Dr. Sarah Flor Brillantes, mula sa naturang bilang 524 ang nagpakonsulta sa mga pasilidad at higit 60% sa mga pasyente ay symptomatic. Karamihan sa mga pasyente ay kumain sa mga food establishments, ang iba ay nag-take out ng pagkain, nagluto naman ng pagkain sa bayang iba, at may ilan na may ibang dahilan. Batay sa record ng City Health Service Office, 237 sa mga pasyente ay mula sa labas ng Baguio City, 204 mula sa karatig na lugar sa Benguet, at ang karamihang pasyente ay nai-record sa 15 barangay sa Baguio City. Nagsimulang dumami ang bilang ng mga pasyenteng tinamaan ng diarrhea noong December 23 at 2023 at tuloy-tuloy na dumami sa unang linggo ng Enero hanggang kahapon, at 40 pasyente ang na-admit sa pagamutan, subalit hindi naman malala ang kanilang kondisyon. Umaasa ang City Health Service Office na huhupa ang mga kaso ng acute gastroenteritis sa susunod na ilang araw dahil sa safety measures na ipinapatupad ng mga food establishments at mga bahay sa lungsod.
Patuloy pa rin ang pagsuri sa mga water samples at sa 28 na isumite, 16 ay negatibo sa thermotolerant coliform organism na sa isa sa ilalim sa viral testing sa Research Institute for Tropical Medicine or IITM. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Agina. Samantala, 50 anyos na mangingisda nalunod naman sa Bolinao, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kamasan Kuyamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Wala nang buhay ng matagpuan sa dalampasigan ng barangay Luciente 1, Bolinao ang biktima na nakilalang si Herminio Tabudlo Pagod, 54 anyos, binata mangingisda residente ng nasabing lugar. Sa paanong pagsisiyasat ng mga tauhan ni Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Vili, nabatid na bandang alas 8 ng umaga umalis ang kanilang taanan ng biktima para manguha ng sewage sa may breakwater sa kanilang barangay na kadalasan bago mag-alas 11 ng tanghali ay nakakabalik na ito sa kanilang bahay. Pero alas 5 na ng hapon ay hindi pa ito dumarating kaya't nagpasyan ang pamilya nito na hanapin sa tabing dagat at ito nakita sa may layong 20 to 30 meters mula sa dalampasigan na palutang-lutang na at nadala pa sa paggamutan pero idineklarang dead on arrival na ng doktor. Napag-alamang nakipag-inuman pa ng alak sa kanyang mga pinsan ng gabi bago ito nagtungo sa dagat at sinasabi ng pamilya na may hypertension ito kaya't pinalalagay na maaaring inatake ang biktima habang nangunguha ng sewage. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, birthday nga pala ngayon ni Ambassador Harry Angping. Ngayon ang kanyang birthday. Ambassador, happy birthday and happy viewing. Magandang umaga din kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magdala ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households, ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong ay isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Suspect na pumatay sa isang guro sa Baybay City sa Leyte na aresto na. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay, RH32, maupay nga Jimmy. Suspect na pumatay sa isang guro na restaurant ng kapulisan sa siyudad ng Baybay City, Leyte. Ito ang sinabi ni Baybay City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Aljan Tilillanes. Itinanggi lang munang ibigay ng pangalan ng kapulisan ang pagkakilanlan ng suspect na isang 21 anyos, residente ng barangay Gaas sa naturang siyudad. Naaresto ito ng kapulisan sa barangay Gaas. Nabatid siyang suspect na pumatay sa isang guro na lalaki sa loob ng classroom sa Baybay National High School. Malaki ang tulong ng CCTV para matukoy ang suspect at malaki din ang tulong ng mga testigo. 2 buwan muna bago mahuli ito ng kapulisan dahil hinintay pa ng PNP ang warrant of arrest na inisyo ng korte. Mula sa Aksyon Radyo sa Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Ay, magandang umaga sa mga suki ho natin dyan sa Negros. May nga aga sa mga kuturan doon sa Bacolod na mayad-ayad na aga. Sa mga kasimanwa tada. Magandang umaga din ho sa mga suki natin dyan sa Tacorong Sultan Kudarat. Sa mga nakatutok sa atin dyan ho sa Bai City. Magandang umaga ho sa inyo. At syempre sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Dubai. Kumusta na ho yung mga Pilipino sa Dubai, ha? At syempre mga suki natin dyan sa Amerika, sa lalong-lalo na dyan ho sa San Francisco, California.
Los Angeles, California, sa mga suki ho natin dyan sa New York, Las Vegas, Nevada. Magandang umaga po sa inyo. Ito na, batiin na rin natin si Aba Noel de la Peña. Ito po ay ang magandang apo ni Ginoong Manuel de la Peña dyan po sa San Diego, California na nakatutok ho sa atin. Si Aba ho ay nangangarap din ho maging isang journalist. Second year college student to sa Hofstra University dyan po sa New York City. Hindi po New York ko ba, ha? New York City. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa New York, ha? Kumonti na ang mga grupong naisumabak sa party list election sa May 2025. Ayon sa Commission on Elections, 137 manifestations of intent to participate lamang ang kanilang natatanggap pa. Sinabi pa ng COMELEC spokesperson na si John Rex Laudianco, dadaan pa ito sa pagbusisi ng komisyon at maglalabas sila ng pinanlistahan ng mga papasang party list. Nagbabala naman ng internal conflict ang poll body sa mga naghain ng higit isang manifestation o intenta. Matatandang natapos na ang pagsusumite ng requirement mula sa rehistrado at mga kasalukuyang party list group noong December 2023. Kaya doon sa mga nagtatanong kung pwede pa ho silang humabol, mukhang tapos na ho yung pagsusumite ng requirement para sa mga registered at mga kasalukuyang party list groups. Hindi maaari ang maramihang panukalang probisyon sa konstitusyon na ilalagay sa iisang petisyon lamang. Ito naman ay pinaliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, bunsod ng nagsusulong sa mga nagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Sinabi po ni Garcia, isang panukala, isang petisyon lang ang papayagan ng korte para po sa People's Initiative. Kung maraming sinusulong na pagbabago sa saligang batas, dapat daw gawin na lamang ito sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Chairman. Tama po yan. Kaya po dapat isang section lang, isang petisyon. At sabi pa mo ng ating saligang batas din na kung halimbawa nagkaroon ng pagbabago sa isang seksyon, ang susunod ay hindi pa pwedeng hihigit ng dapat mga 5 years ang susunod na pagsususog ng pagbabago. Hindi every month ay nagsususog ng pagbabago. Nako! Sa dami ng mga economic provisions na gusto nilang mabago, kontra nga ito dun sa binabanggit ho ni Chairman George Garcia. Higit naman sa 700,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa inilunsad na bypass operation sa Matalam, Cotabato. Meron pang arestadong suspect. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Naging matagumpay ang inilunsad na entrapment operation ng pinagsanib puwersa ng RPDEU-12, ARSOG 12, RIU-12, PDEG-SOU-12, RID-12 at Matalam MPS laban sa isang alias June, 32 years old, jobless, residente ng barangay Poblacion, Datupiang, Maguindanao del Sur. Nakuha mula sa suspect ang 105 gramo ng hinihinalang shabu na may national standard drug price na 715,500 pesos. Ayon sa Matalam MPS, inilunsad nila ang bypass operation sa bahagi ng barangay Kilada, Matalam, Cotabato Province, kung saan matagal na umanong sinusubaybayan ang galaw ng nasabing drug suspect na nasa name list ng PIDEA. Nang kumagat ang drug suspect sa bintahan, dito na mabilis na pinusasa ng suspect na ngayon nasa pangangalaga na ng Matalam MPS at inihahanda na ang mga kasong isasampal laban sa kanya. Habang ang nakumpiskang ebidensya ay nasa pangangalaga ng investigator on case para sa isasagawang laboratory examination. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat. Iginit naman ni Senator Francis Escudero na hindi lamang ang National Grid Corporation of the Philippines ang dapat sisihin sa malawakang blackout na nangyari sa Panay Island. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Escudero na nakaapekto rin ang unscheduled maintenance ng ilang power plant kaya nagkaroon ng disconnection ang Panay sa Visayas Grid. May kasalanan din niya sa malawakang blackout ang iba pang stakeholders sa power transmission grid. Pinagyan din pa ng senador na hindi dapat gamiting panakot sa ibang franchise holder ang panawagang babawiin ang prangkisa ng NGCP.
Sinabi pa ng mababatas na dapat maging mahinahon sa paghahanap ng accountability sa mga mapapatunayang nasa likod ng 4 na araw na blackout at mahalagang maghanap ng solusyon upang hindi na maulit pa ang naturang problema. Inalok naman ng NGCP ang paggamit ng nuclear energy upang hindi na maulit pa ang 4 na araw na blackout sa Western Visayas. O nga naman, alam mo ninyo, matagal nang inirekomenda ho talaga na magamit ho natin ang small modular reactors. Lalong-lalo na sa mga lugar na off-grid. Teka muna, off-grid ba itong binabanggit na ito daw si Donnie Pangilinan pinopormahan? Si Catherine Bernardo? Alamin natin ang chika mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nag-react ang mga Don Bell fans, sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano sa nag-viral sa TikTok na video ni Donnie na parang binabakuran nito si Catherine Bernardo sa reception ng wedding nina Robbie Domingo at Mikey Pineda kamakailan lang. Namamalisyahan na ito ng iba na parang pinapalabas na pumoporma si Donnie kay Catherine. Sa media conference nung nakarang Miyerkules ng pelikula niyang Gigi the Movie ay sinagot ni Donnie Pangilinan ang isyong ito. Ang sabi lang niya, magkakaibigan daw sila at nagkakatuwaan lang. Talagang close lang daw silang magkakaibigan. Ang ibig niyang sabihin ay huwag nang lagyan ng mali siya, lalo na't kabibreak lamang ni Catherine kay Daniel na nandun din sa naturang pagtitipon. Hindi na pina-interview si Donnie pagkatapos ng Q&A para hindi na lumaki pa ang issue. Mas gusto na lang nilang mag-focus sa pelikula niyang Gigi the Movie na tumatalakay sa online gaming o esports na kinahuhumalingan ng mga kabataan at magsishowing na ito sa mga sinihan sa January 24. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley. Maraming salamat, Gorgie. Si Gorgie Rula pala yun. Ano ba kayo? 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinati ko samahan ni Senator Bongo ang paggamit sa Malasakit Center sa panloloko. Kasabay ng panawagan sa publiko na maging mapagbantay laban sa mga mapanlinlang sa social media, gumagamit ng logo ng Malasakit Center sa pamamagitan ng bogus loan assistance. Reaksyon ito ni Senator Go sa ng babala naman ng Department of Health laban sa ilang Facebook page na illegal na gumagamit ang pangalan at logo ng Malasakit Program Office at nagsasabing sila ay online outlet ng Malasakit Center. Ayon kay Senator Go, ang mga platform na naglilitawan ay walang kaugnayan sa mga lehitimong Malasakit Center na kilala bilang one-stop shop sa loob ng mga ospital ng gobyerno na nagbibigay tulong medikal at pinansyal sa mga nangangailangan. Binigyan din pa ni Senator Go na tungkulin ng Malasakit Center ay ibalik ang pondo ng publiko sa mga Pinoy sa pamamagitan ng mga asahang serbisyong medikal, partikular na sa mga mahihirap. Kaya kalokohan daw yung para bang nagiging loan, yung tulong. Pinagsama-sama ng Malasakit Health Center ang sa isang bubong ang DSWD, ang Department of Health, PhilHealth at PCSO. Nagsisilbi itong one-stop shop na tumutulong sa mga mahihirap na pasyente para mabawasan ang kanilang gastusin sa ospital sa pinakamababang posibleng halaga. Sa totoo lang, no billing ang nangyayari, ano ha? Si Senator Go ang pangunahing magda at sponsor ng Republic Act No. 11463 o yung Malasakit Center Act of 2019 na nag-institutionalize sa Malasakit Center Program. Mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, mga aso sumabak sa hataw takbo kasama ang kanilang mga amo. Ito po ay dahil sa 167th Foundation Day ng Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Matagumpay na naidaos kahapon ang pagdiriwang ng ika-267 Foundation Day ng Bataan, kung saan naging bahagi din sa ginanap na pagdiriwang
ang iba't ibang mga klase ng mga alagang nagagandahang aso na ginanap ito sa SM Mall, lungsod ng Balanga kahapon, January 11, 2024. Hataw takbo na kasamang tumakbo ang mga nag-breed ng mga alagang aso na nagunahan silang tumakbo at pabalik sa finish line. May kaakibat itong premyo ang naunang nakarating pabalik sa finish line. May libre din itong check-up at bakuna sa mga alagang aso na sumali sa nasabing aktibidad. Tuwang-tuwa naman ang mga may-ari ng aso dahil nakabilang ang kanilang mga alaga sa pagdiriwang ng 267 Foundation Day sa Bataan kahapon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny! Okay, ho ba pagbangon para bang ang bigat ng inyong katawan? Usually, resulta ho yan ng kakulangan ng tulog. Kaya para hindi ho tayo na namumroblema sa labis na puyat, kakulangan ng tulog, depression, labanan ho natin yan sa pamamagitan ho ng pagkakaroon ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Yung bang pagkagising mo, pagharap mo na salamin, uy, ang cute ko! Ibang dating mo ngayon, artistahin ka! Wala kang tigyawat Yan po ay tulong ho sa atin ng kauna-unahang postbiotic food supplement, yung pong Ultamayo. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado po ng mga doktor. Kaya ano pang iniintay ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0917-110-6580. I-check ho ninyo sa mga health experts na nakastambay kung paano ba kayo matutulungan ng mga benepisyo nito pong Ulta Bio. Ayan, gawa po ito ng Theoxis Health Ventures. Available po ito online sa Lazada at Shopee. Ngayon kung kayo malapit sa Mercury Drug, puntahan ho ninyo. Kaya lang may mga nagsasabi sa atin, ala namang stock dito sa amin sa Mercury. Huwag ho kayong mag-alala. Mukhang nagre-restocking na ho sila, no ha? Pero dyan po sa Davao at Cotabato, meron na rin daw pong stock ang Amesco Drug. Sa panahon ng puyat, pagod, stress, tandaan may kasanggaho tayo ang Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available ho sa Pilipinas. At ang Ultamayo po ay na rekomendado ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Dito kayo tumawag para ho sa inyong mga concerns. 0917-110-6580. Ayan tutok lang kayo dahil mamaya may makakausap po tayo. Papaliwanag ho naman kung paano natin may iwasan ang pimple. Di ba pagka may pimple ka ng bata ka, sasabihin sa iyo, oy, in love ka, no? Sa totoo lang, hindi ka lang naghilamos. Maganda umaga, Pilipinas! At pag naghilamos kayo, dapat gumamit kayo ng Shield Bath Soap. 42 makalipas ang alas 4 na umaga. Si Edwin Duque muna, 10 ulirang mangingisda tumanggap ng parangal mula po sa Nabotas. Ditala ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Maibuntag ko yung Angel bilang bahagi ng ika-118th anniversaryo ng Nabotas City. 10 piling mangingisda mula sa iba't ibang barangay ang inirekomendang ulirang mangingisda at sa ulirang community kung saan ay tumanggap ng award mula sa pamalang lungsod ng Nabotas dahil hindi man ito nasangkot sa anumang mga kaso o paglabag sa uri ng pangisda sa karagatan. Ito ay mula naman sa barangay Tansa 2, Tangos North at Tangos South. Samantala, 20 pang rehistrado mangingisda din sa lungsod ang tumanggap ng fiberglass boat at pagkabuhayan program. Taglay ng fiberglass boat ang lakas ng 18 horsepower marine engine. Meron ding fisher nets at rope at buyaws. Ayon kay Mayor John Richanco, taong 2018 pa manoon umpisahan ng lungsod ang programang pangkabuhayan sa mga mangingisda bilang livelihood sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling mga bangka. Mula pa rin sa Clarana sa Pilipinas, di sa rin sa Kusaros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Edwin. Samantala, eto na, kausap na ho natin. Kahapon pa ho natin hinahunting ito Ang spokesperson po ng Bantay Bigas, si Kati Stabilio. Ma'am Kati, good morning po sa inyo. Hello, good morning Sir Angelo. Good morning sa lahat ng sumusubaybay dito sa inyong programa. Binawi na ng yung rekomendasyon na magkaroon ng tawag dito? Suggested retail price sa bigas. Di ba? Kasi nga naman, para nating kinakampihan pa yung mga traders. Anyway, Ma'am Kati, kumusta ang sitwasyon ho natin ngayon sa supply ho ng bigas? Kasi
wala na yung 42 eh. Suntok sa buwan. Matagal na yun, Sir Angelo. Actually, nung panahon pa ng September kung saan naglabas ng Executive Order number 39 si PBBM para doon sa rice ceiling, ay matagal nang wala yung yung 42 pesos, 48 pesos. Ay na yun, umabot na ng 52 na yung pinakamataas ng panahon nang naglabas ng price ceiling ang gobyerno. So kahit anong gawin ng gobyerno, maglabas yan ng food stamp, price ceiling, SRP, ay magpapatuloy yung krisis natin sa presyo ng bigas dahil alam naman natin yung pinagpapatuloy lang ng gobyerno yung mga patakaran at polisiya na talagang nagbibigay sa mga pribado doon sa trading ng palay at ng bigas. So, kahit pa doon mo makikita yung kainutilan ng gobyerno na yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas ay hindi niya kayang mapababa o hindi niya kayang ma-stabilize yan dahil nasa kamay ng pribado yung kalakalan ng bigas at ng palay. So, yan dapat ang pag-aralan ng yan yung talagang challenge sa nakaupong DA Secretary ngayon. Dahil kung titignan natin yung kanyang mga statement ay pareho lang din kay PBBM nung siya ay secretary ng Department of Agriculture. Okay. So para sa mga Cathy. magsasaka ay itong nangyayaring patuloy na napakataas na presyo ng bigas ay isa yung dahilan dyan ay yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na talagang niyayakap pa rin kahit kitang-kita na yung epekto nito sa mamamayan, sa mga magsasaka ay wala tayong naririnig na dapat ibasura na yan. So, yan yung isang malaking problema. At saka yung kalakalan, yung mga iba't ibang pinasok ng gobyerno na sa iba't ibang bansa, yung tuloy na pagbubukas sa ating bansa dun sa mga imported na produktong agrikultural, iba't ibang klase ng produktong agrikultural ay kitang-kita natin na hindi nito kayang pababain sa palengke dahil dahil ang nagtatakda sa presyo nito ay kung sino ay nag-i-import at mga pribado yung talagang nagtatakda na ng presyo nito sa palengke natin. Ang presyo ng corn grits 36 pesos lang per kilo. Oo. Ang nire-recommenda ngayon, magkaroon na tayo ng mix, 1:2. Kabisado ho ninyo ang sitwasyon ng corn, di ba? Sa Visayas at Mindanao, ganito talaga kinakain. Pero mapapababa ba ng mix ng corn and rice ang presyo? Actually, Sir Angelo, yung corn naman ay kung white corn yan, ay talagang maganda pa nga yan sa ating kalusugan dahil anti-diabetes yan yung white corn na yan dahil hindi ginagamitan ng pesticide sa amin kasi yan ang kinakain namin sa amin dyan sa Cagayan. Pero kailangan natin ng reorientation ng panlasa ng mga kababayan natin dahil sanay na sila sa ating sanay na sila sa palay, sa bigas na palay. So, matagal na naman nang kinakain ng ating mga kababayan yan dyan sa Cagayan, sa Cebu, dyan sa Mindanao. Ang mahirap dito ay kahit nila yan, ipakilala ay hindi pa ganun katanggap. Pangalawa, yung tipong tuloy-tuloy yung land use conversion sa ating corn lands, ay isang problema din yan. Tapos yung nagpapatuloy din na ngayon ay ginagamitan na ng magsasaka yung pagtatanim ng mais ng abono at pestisidyo. Tapos kalakhan sa corn sa mais na tinatanim ngayon pang feeds. Sa amin ay yung pang feeds na yan hindi pwedeng kainin ng tao. Yan yung yellow corn na mas pinapalaganap din ng PA. So, paano ko siya babalik dun sa white corn kung ganyan pa rin naman yung programa ng gobyerno na mas ang pinapalaganap ay yung mais na pang animals? Oo. Sabi nyo nga, malawakan naman itong ginagamit. So, kayo mismo sa Bantay Bigas, naniniwala kayo na bababa ang presyo kung ito nga po ay magiging katanggap-tanggap? May ipagbaba, pero ang isang problema dito, Sir Angelo, yung mga mamamayang Pilipino ay hindi talaga nila
kailangan ng reorientation dun sa panlasa, sa klase, sa texture, kasi yun naman talaga ang nakagisnan natin. At ang gobyerno, kahit ano yung hanggat hindi niya talaga binibigyan pansin yung ating industriya sa agrikultura, yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, yung lupa dapat ay ipamahagi yan, dapat mag-implement siya ng genuine agrarian reform program na yung lupa hindi naaagaw sa kamay ng mga magsasaka. Kasabay nun ay yung support services sa ating mga magsasaka, yung irrigation, yung mga post-harvest facilities, at higit sa lahat ay yung pagbabasura dun sa mga patakaran na tuloy-tuloy niyang ini-implement, ay mananatiling nasa krisis tayo ng pagkain. Maganda bang harvest natin ngayon? Kung harvest, yung dyan sa Cagayan ay talagang by last week ng January o first week ng February ay may mga nag-aani na. Tapos tuloy-tuloy yung may nakatanim na sila. Ang problema dito ay syempre yung kinakaharap natin na El Nino, na kung hindi ipaprioritize ng gobyerno yung mga yung irigasyon sa ating mga palayan, ay talagang yung pinangangambahan natin na magiging epekto ng El Nino ay naririyan. Okay. At hindi lang tayo hindi lang Pilipinas ang nakakaranas ng El Nino, kundi worldwide na ito, kung kaya napaka-volatile yung presyuhan ng bigas sa world market, dahil yung mga bansang pinag-aangkatan natin ay talagang nagko-control din na nila yung pagkain ng kanilang mamamayan. Yung kanilang food security. Ma'am Cathy, thank you ha. Thank you for those insight. Magandang umaga po. Thank you for joining. Maraming salamat sa at mabuhay kayo. Ayan, kaya dapat siguro talaga sa DA, educate natin ang ating mga kababayan. Sa Visayas, Mindanao, wala masyadong problema dahil masyadong kilala na nila doon yung mix ng rice and corn. Pero actually, hindi na mix . Yung iba, purong corn lang yung kinakain dahil mas matibay daw sa gutom. At saka syempre, lalong-lalo na sa mga diabetic, napakaganda ng pagkain ng corn, ng corn grits. Ang tanong lamang nila ngayon, saan available? Diba? Kasi pag nag-ikot ka sa mga palengke, wala ka makitang corn grits. Kami dito pa sa may bandang Los Baños, Laguna, bumibili o dili kaya dito po sa punong tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Siguro kung gusto talaga natin mas maging angkop yan, matulungan natin sa food security ang ating mga kababayan, Secretary Laurel, kinakailangan ang corn grits ay available everywhere. Umaga, Pilipinas! Inumpirma naman ng Department of Health na kontaminado ang isang water source sa Baguio City sa gitna ng outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod. Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, nagpositibo sa pagsusuri ang hindi pa tinukoy na pinagkukunan ng tubig sa syudad. Sinusuri na rin ang Baguio Water District, City Health Office at na Baguio General Hospital ang iba pang water source sa lungsod. Una nang sinabi ng Baguio City Health Service Office, tinitingnan nila ang mga kontaminadong tubig na siyang posibleng sanhi ng dumaraming kaso ng gastroenteritis. At tabayanan po ninyo mamaya, meron tayong mga kausaping madalabhasa kung paano naman natin may iwasan ang gastroenteritis. Mas mababa ang nakukuhang score ng mga English-speaking na estudyante sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Undersecretary Gina Gonong ng DepEd, sinabi ng PISA na mas mababa ang rating ng mga batang nagsasalita ng Ingles sa kanilang tahanan kumpara sa mga hindi. Sinabi ni Gonong na inaalam na nila ang datos na ito lalo pat hindi nila matukoy ang rason kung bakit ito nangyayari. Ang PISA ay isang pag-aaral na naglalayong alamin ang educational performance ng estudyante mula sa iba't ibang bansa. Pero sabi nga po ni ni Professor Cora Salumbides, yung nagtuturo po ng microscale chemistry sa maraming mga teacher at sa mga 10,000 teachers na yung kanilang na-train, it's more of hindi lang simpleng comprehension kundi deeper comprehension. At dapat daw po ang mga kabataan analytical, hindi yung pinagme-memorize lang. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education na tugunan ang lagpak ng performance ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA.
Pinatututukan ng Pangulong BBM kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagpapahusay sa kalidad ng pagtuturo sa mga paaralan, gayon din ang kapakanan ng mga teacher. Inalampag din ng Pangulong DepEd na palakasin ang school feeding at kampanya laban sa bullying. Sa performance ng bansa sa PISA mula 2018 hanggang 2022, higit 75% ng mga 15 anyos sa mga estudyante kulelat sa minimum level of proficiency sa mathematics, pagbasa at gayon din sa agham o science. Ang sabi ho naman ni Brother Manny De Leon, ang problema talaga natin ngayon ay nutritional educational ano nga ba tawag doon? Yung kakulangan ho ng nutrisyon ng mga kabataan. Binabanggit siya, huli natin siya makakausap ang sinasabi niya, para matugunan ang problema ho ng kabataan sa kakulangan ng kakayahang mag-aral, kinakailangan talaga yung intervention sa nutrisyon. Dapat ho bago pa man isilang ang sanggol, natutugunan na yung mga nutritional requirement. Simula na ng Catch-Up Fridays ng Department of Education ngayong araw upang mahasa sa reading skill ang mga mag-aaral. Ipatutupad ito sa lahat ng public elementary at secondary school, ganyan din sa mga community learning centers sa buong bansa. Ilalaan ang lahat ng Biyernes ng Enero ng 2024 sa Drop Everything and Read o DEAR activity at sa orientation para sa field officials. Line itong mapag-usay ang academic performance sa mga estudyante sa K-12 dahil nga sa lagpak sa kanilang proficiency levels ang pagbabasa ng mga bata. Batay po naman sa national at international large-scale assessment. Target naman ng Department of Education na tapusin ang pagbusisi sa K-12 curriculum ng Mayo ngayong taon. Ayon kay Education Undersecretary Michael Poa, pagkatapos nito ay sisimulan ng kagawaran ang revision projects o revision processes. Una nang sinabi ni BP at Education Secretary Inday Sara Duterte, babaguhin ang ahensyang curriculum upang makapag-produce ng mas maraming job-ready at responsableng mga graduates. Bumuo na rin ang DepEd ng isang task force na tututok sa pagrebisa ng kasalukuyang K-12 curriculum. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lahat ng energy sector may pananagutan sa nangyaring blackout sa Panay Island ayon naman kay Congressman Velasco. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, Aris 12, Manang Milky. Naniniwala si Congressman Lord Alan Velasco, Chairman ng House Committee on Energy, na may kasalanan ng lahat ng nasa energy sector sa nangyaring blackout sa Panay Island noong unang linggo ng Enero. Sa hearing ng kanyang komite, patutsada ni Velasco, tila walang takot ang lahat dahil pinababayaan na walang accountable o mananagot sa perwisyo ng pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Isinusulong naman ni Velasco na maripaso ang Philippine Grid Code para maalis ng iba't ibang interpretasyon. Dapat tinanyang tignan ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission ang mga atrasadong proyekto. Higit sa lahat, kailangan na magkaroon ng maayos na komunikasyon ang lahat ng nasa industriya ng enerhiya. May susunod pang hearing ang Energy Committee ng Kamara. Pinagsusumite rin ang mga kaukulang ahensya ng mga mas detalyadong report sa ginawa nilang aksyon sa nangyaring brownout sa Panay Island. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Baka bilis ng panahon, alas 5:01 na. Para ho doon sa mga nagre-ready para sa Valentine's Day, huwag niyong kalimutan ang panawagan ho sa atin ni Dr. Helen Tan, tayo magbigay ng immune booster sa ating mga mahal sa buhay. Nandyan po yung tangerine chocolate. Chocolate po yan, pero 72% yan. Yung dark chocolate, immune booster po yan. Nasubok na ho yan nung uso ng smallpox nung 1700s. Tsokolate ang ipinakain ho sa mga bata. Kaya ano pang iniintay ho natin? Suportahan ho natin ang ating mga magsasaka dahil sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati umaasa sa Kopra, ngayon po yung mga MSMEs na. Ayan. Abay, matakin nyo, nakapagtanim ho sila ng makakao sa
ilalim mo ng mga nyugan, kaya't nakapagpuproduce sila ng dekalidad na beans na pinuproduce bilang tangerine chocolate. Kaya ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, suportahan ho natin ang ating mga magsasaka. Tangkilikin po ang mga produktong gawang atin, lalong-lalo na ho ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate.ph po naman, kung saan ho ninyo makikita yung pong iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate na available ho ngayon sa market. Tangerine chocolate, produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangkilikin po natin. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, Pangulong BBM itinalaga si Congressman Ralph Recto bilang Finance Secretary. May dagdag na detalye si Let Narciso. Let, good morning. Manunumpa si Batangas Representative Ralph Recto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw. Itinalaga ng Pangulo si Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance. Kinumpirma ni Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil ang appointment kay Recto kasunod na rin ng naunang pahayag ng misis nito na si dating Batangas Governor Vilma Santos Recto. Papalitan ni Recto sa DOF si Secretary Benjamin Jocno. Hindi pa malinaw kung saan ililipat si Jocno o kung may hahawakan itong bagong posisyon sa gobyerno. Kasabay nito, sinabi ni Garafil na nakatakda ring manumpa kay Pangulong Marcos si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Let. Samantala, welcome naman sa mga senador ang appointment ni Congressman Recto bilang Finance Secretary. Detalye na balita mula kay Raymond at Paa sa RH28. Raymond. Ikinatuwa ng mga senador ang appointment sa Department of Finance bilang Secretary ng dati nilang kasamahan sa Senado na si Congressman Ralph Recto. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, numbers genius ang tawag nila kay Recto sa Senado. Hindi lang sa kanyang galing sa math, kundi sa galing niyang makita at ma-interpret ang epekto sa atin ng mga numero. Naniniwala si Zubiri na maging mahusay na Finance Secretary si Recto. Paniwala ni Senador Juan Edgardo Sani Angara, ang malawak na pagkaintindi ni Recto sa politika at ekonomiya ay makatutulong sa ating lahat. Para naman kay Senador Chisi Escudero, isang magandang addition sa kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Recto. Ito ay upang matiyak na may pagpatuloy ang mga magagandang nasimulan para sa ekonomiya ng bansa. Sa panig ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, well-deserved appointment ang nangyari kay Recto, bagamat matindi mo ng hamon na naghihintay sa kanya dahil itinalaga siya sa panahon na hindi maganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, teka nga pala ha, sandali lang Dana, dahil doon sa mga kababayan natin dyan ho sa Central Luzon na naghahanap po ng bahay na mabibili. Samantalay natin pagkakataon dahil after Monday, meron na pong price increase ang Westchester Realty. Ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon na ino-offer ho sa industriya ng pabahay ay nandyan po sa Central Luzon. Yung mga proyekto po ng Westchester Realty, yung po sa Mira, Severa Bacolor at saka Severa Mabalacat. 5% down payment lamang, pwede pang Gibbs. Yan po yung pinakamurang ready for occupancy units na may easiest terms. Hanggang January 15 na lamang po ang grace period bago sila mag-price increase. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Habol na po 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Plus a chance to win at 342 patungo pong Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong at Singapore. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Good morning, Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning. Magandang umaga, Sir Angelo, sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Wala pa rin po tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na posibleng maging bagyo na maaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Patuloy nating mararanasan yung epekto ng shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kaya makaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pakulog at pagkidlat sa mga areas ng Bicol Region, Eastern Visayas at sa lalawigan
ng Quezon. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa bahagi ng Northern at Central Luzon, itong eastern sections ng nabanggit na lugar, sa mga areas ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga at Aurora ay makakaranas rin tayo ng mga kaulapan at mahihinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kasama na dyan ng Metro Manila, ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. May tsansa pa rin tayo ng mga light rains o dagliang pag-ambon na dala ng northeast monsoon o hanging amihan sa Metro Manila and the rest of Luzon. At tsansa naman ng mga thunderstorms o yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 22 to 31 degrees Celsius. 13 to 23 degrees naman dito sa Baguio City at 23 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat baybayin ng northern at eastern coast ng Catanduanes, northern Samar at eastern Samar. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas po rin tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa mga nabanggit na lugar. Ang agwat ng temperatura sa Baguio? Opo, so temperature forecast po para sa Baguio ngayong araw ay 13 degrees to 23 degrees po. 13 to 23, lamig Tagaytay naman po ay 20 to 29 degrees. 20 to 29 ba? Malamig na tayo ngayon, ano ha? Kahapon medyo maalisangan eh. Metro Manila naman po actually, malaking bahagi po ng Northern at Central Luzon nakapagtala na po tayo or nakapagsisimula na tayo makapagtala ng mas mababang temperatura as compared sa mga nakarang araw. So Metro Manila po 22 to 31 degrees po ang ating temperature forecast. Okay, sige. Dan, maraming salamat ha. Maraming salamat po, mga umaga. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Naku, sarap ng tulog natin pagka malamig ang panahon. Pero kung minsan, kahit malamig ang panahon, masarap yung tulog mo, hindi pa rin kumpleto. Yung bang naabot mo yung level 4 ng tulog, di ba? Kasi hindi ka nag-uultabayo. Anyway, mamaya ho natin pag-usapan yan, ha? Kasama na natin ngayon si Brian Posadas ng TXS Health Ventures. Ang unang matanong muna natin sa kanya, si Sir Brian po ay eksperto hong pagdating ho sa parmasya. Kilalang respetadong pharmacist, Sir Brian, good morning. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Kong Angel at sa ating mga tagapakinig yan. Okay naman, maganda ang tulog, maganda rin ang gising. Ayan, okay. Kahit gisingin mo ito ng madaling araw, okay lang, dahil maganda ho ang kanyang tulog. Pero bago ho yan, problema ngayon sa Baguio, yung gastroenteritis. Waterborne lang ba talaga ito? Wala ba siyang ibang causes, Sir Brian? There are some other causes nga like food intolerances, toxins, even medications na mimimik nga na para siyang may gastroenteritis. Pero ang talagang major causes niyan is virus, bacteria, parasites in the water that we are taking. Yun yung reason kaya marami na nagkakaroon ng acute gastroenteritis sa Baguio. Kanina gagaya ng na-report mo nga, Kong, na merong contamination yung water sa main water source. So nagkaroon ng disbalance yung microorganism sa loob ng katawan ng tao. Mas dumami yung bad bacteria. That's why it causes sudden inflammation of your of your stomach and your intestine. And usually naman, Kong, self-limiting naman yan kasi your body would really respond para mailabas yan. Kaya nagkakaroon ng diarrhea. Yun lang, ang mahirap dito pag nagkaroon ng severe diarrhea, masakit talaga yung tiyan nila, tsaka yung dehydration. Yan yung magiging matinding kalaban nila rito. Teka muna, kasi sabi kahit sa food, di ba pagka niluto na, sinubject na halimbawa, kahit magkumuha ka ng tubig na kontaminado, pinakuluan o kaya ginamit sa pagluluto, hindi ba siya mamamatay? Meron kasing mga microorganism na hindi basta namamatay sa init, sa init. Kaya nga, di ba, lagi ang sinasabi na dapat tama yung tagal ng pagpapainit. So usually what we recommend is you use a filtered water, and then kung talagang may ganyan, kagaya ng nangyayari sa Baguio, they also have to boil it. Para kumbaga double ways para mapatay natin yung microorganism. Otherwise, magkakaproblema talaga tayo. Magkakaroon ng inflammation yung stomach ng tao because of the microorganism that went inside their body, yung harmful microorganism. Ang katawan natin, kung kailangan lagi balanse yung good and bad
na microorganism sa loob ng katawan natin para hindi siya nagko-cause ng problema. Yung iba naman kasi, Sir Brian, di ba, bibihira na ngayon, talagang gumagamit ng tubig direkta galing sa gripo, direkta galing sa poso. Medyo kaya nga nag-boom yung bottled water eh. Hindi siya namamatay sa reverse osmosis? Kasi di ba lahat ng mga ngayon gumagamit ng reverse osmosis eh. Hindi siya basta-basta namamatay na gano'n? Pwede mamamatay naman siya. No? Ang problema mo doon kung saan mo siya nilagay eh. After mo, di ba, nagkaroon ka ng filtration, naglinis ka ng tubig, pero yung nilagyan mo contaminated, or yung mga plato na ginamitan natin ng paglinis ng tubig, medyo madumi din. So, maraming iba't ibang factors eh. So, kunyari, naka-imbak din na matagal yung tubig, no? Yung mga ganyan. And marami pa tayong pwede kasing maging source eh. Hindi lang yung tubig na bottled water na iniinom natin. So we have to be careful kasi minsan hindi rin naman talaga lahat ng bottled water dumaan sa reverse osmosis and all others. Yung iba purified lang. So that's why may mga ganitong situations. Ayun. Pag sinabi mong purified, anong dinaan ng process nun? Ano lang siya, no? Hindi siya yung kumbaga sa distillation kasi usually yan yung natatanggal lahat ng particles and minerals mo. Sa purified water, meron lang siya mga filters na dinadaanan na pwede makalusot pa rin yung microorganism natin. Oh, so hindi chances are hindi siya na subject sa init. Yes. Kasi filtration lang siya eh. Enough na init para mamatay yung mga microorganisms sa kailangan. Wow, kaya dapat matukoy talaga yung source So, ang pinakamainam ngayon, pakuluan talaga yung tubig. Yes, sa ngayon I think that's the best way to do, no, kung nasa Baguio, no, magpakulo ng tubig din kasi kailangan ma-determine saan yung source nung infiltration na yon, no. So kasi maaring doon sa mismong water source or even sa pipe going to their houses. Okay, nabanggit mo kanina yung hinugasang plato gamit din kontaminadong tubig. Ibig sabihin nananatili siya kahit sa surface ng tubig, ng plato? Yes. Oo. Kasi ang microorganism naman hindi yan basta mamatay pag natuyot lang eh, no? So it can really pass from different bagay. Kaya nga mahalaga malinis din talaga even yung preparation ng food, even the utensils that you're using. Wow. Kaya kinakailangan mo. Kaya kung di ba napansin nyo yung mga ibang restaurants natin, even yung mga kutsara nakababad sa mainit na tubig. Yes. Pero minsan hindi na pinapalitan yung mainit na tubig. Yun yung maaari maging problema mo. So, ina-expose mo. So, kailangan talagang laging mainit siya. Okay. Hindi, pero yung ating water dispenser ko minsan, di ba, may hot and cold. Okay na yon yung dumaan doon sa heating na yon? Yeah, okay naman. Pero mas maganda yung pinakuluan talaga. Ganun? Lalo na kung marami yung microorganism na nandun. Pero, halimbawa, may ganitong klaseng problema, pero mataas naman yung immune system mo. Halimbawa, nagtatake ka ng Ultabayo, okay yun. Kasi kahit paano, may panlaban ka. Kasi ang reason nga of your acute gastroenteritis is mas marami yung bad bacteria sa loob ng katawan natin. No? So the viruses, usually yung norovirus and rotavirus, tapos mga E. coli, salmonella, yan, nagkakos yan ng acute gastroenteritis. So your body, when that bad bacteria comes in, kailangan meron kang panlaban. Dapat malakas yung immune system mo para hindi dumami or makalaban yung mga good bacteria with your bad bacteria para magno-normalize lang sila. Kailangan lagi normal microbial flora tayo. So, a postbiotic Ultabayo strengthens your immune system. So, kapag meron mga umaatake na kagaya ng ganito, kaya niyang kalabanin. Ayun. Kasi baka sabihin nila, teka, ano ba yung Ultabayo? Parang cure-all naman yan. Hindi po. Yeah. Ang sinasabi mo natin, yung masarap na tulog, isa lang sa mga benepisyo. But it's actually, the postbiotic actually is an immune booster. Correct. So, ang Ultabayo kasi, it's a postbiotic. Ang goal talaga niya sa katawan natin, no? Pagpasok sa loob ng katawan natin, ina-activate niya yung plasmacytoid dendritic cell. Once it activates the plasmacytoid dendritic cell on a normal level na maganda sa katawan natin, it promotes quality good sleep. Immune modulator kasi siya. So, it strengthens your immunity. It promotes quality good sleep. That's the reason why maraming natutulong ang Ultabayo sa katawan kasi your body has a lot of inflammation, right? So, ang postbiotic, once you have a better immune system, protektado ka with infection and inflammation. Plus, since it promotes quality good sleep, alam naman natin quality good sleep will result to a lot of solutions, not to your
condition. So kaya para siyang ang dami naman niya kayang na maitulong sa iyo ng Ultabay. It's because of its nature. Quality good sleep, immune system. So it's a powerful combination. Pero wala pa ring Ultabayo sa Mercury dito sa North Cotabato. Nauubos ko ang bilis maubos for different areas and provinces natin. So that's why we're saying na available pa rin siya sa Lazada because may mga drugstores na talagang nauubusan. Minsan kakarating pa lang ang report sa sir, naubos na agad, so replenish ulit siya. Pati daw sa Amesco Drugs sa Cotabato, Aladdin. Ubus din. Kung actually dumating doon, ang malakas ang movement talaga Cotabato. So that's why siguro nag-a-adjust pa. Bago pa lang. Anyway, nagre-replenish na ho sila. Anyway. May Lazada naman, Kong. Nasa Lazada. Lazada at saka sa, sa Shopee, di ba? Sa Shopee at saka sa Lazada available. Anyway, Sir Brian, saka na natin pag-usapan yung isang topic kasi dito sa mas importante na intindihan nila kung bakit dapat pangalagaan, proteksyonan ng ating sarili laban po sa gastroenteritis. Dahil ang problema po ng mga waterborne diseases hindi lang naman sa Baguio sa maraming panig ho ng kapuluan, lalong-lalo na kung ito ho naman talagang hindi dumadaan doon sa water treatment plant ng water service yung mga water service provider. Kung very quick lang ang Ultabayo hindi siya gamot for acute gastroenteritis. It's for prevention. Once you have acute gastroenteritis, ang kailangan mo dyan, make sure na hindi ka ma-dehydrate. Correct. So make sure na may oral rehydration, salt ka. Tapos kung sakali man na medyo nag-severe yung kanilang yung kanilang acute gastroenteritis, severe na yung sakit, may signs talaga na nagde-dehydrate na, bloody diarrhea and high fever, you really have to consult your doctor. But generally, the management would be oral rehydration, salt, that's number one. Yung diet, unti-untiin yung pasok ng food, lalo na naging masakit yan. I don't personally, sinasabi ko sa mga pasyente, hindi naman pwedeng direct ka sa anti-diarrheal medications kasi your anti-diarrheal medication stops na lumabas. Pero ang kailangan mo dyan, mailabas mo yung toxin mo. So you have to make sure that you put that out. So kumbaga, kailangan mailabas mo siya basta magkaroon ka lang ng wag ka lang ma-dehydrate. So when do you take yung mga gamot para doon sa LBM? Pagka nailabas mo na lahat. Yeah, ang LBM talaga, loose bowel movement, ang recommendation namin yan generally, let that out. Kailangan mailabas mo yan kasi that's the response of your body na, may problema rito, hindi kami balanse yung normal microbial flora, kailangan ko siyang ilabas. So ilabas mo yan, kailangan lang huwag ka ma-dehydrate. Not unless, halimbawa, Kong, lalabas ka, halimbawa, meron kang pupuntahan, like, magpuprograma ka. Yeah, kailangan mo, definitely, stop the movement. Pero after ilabas yan, kasi the toxin has to be released from your body. So make sure lang huwag dehydrate. Kasi pag pumunta ng butika, di ba, sasabihin, pabili nga ng ganitong brand, ganyan. Di ba? Bibentahan ka kaagad. Hindi, dapat tinaturuan talaga kayo ng mga pharmacies. Kaya tanungin nyo, anong stage na ba ng inyong LBM? Yun, para hindi mo itago. Mag-harbor. Pagka mag-hibernate lang ba yung toxin? Andun sila sa loob. So, it cause damage. Kaya kailangan silang mailabas. So, talagang magkakos pa siya ng more problem for you kung pipigilan mo siya. So, kumbaga, let it go, sabi nga ni Elsa sa let it go para mag-normalize yung body. Okay. Sir Brian, maraming salamat. Para ho doon sa mga may gusto pang liwanagin kay Ginoong Brian Posadas, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. At doon ho sa mga gustong magparating na wala silang mabili sa kanilang mga lugar, 0917-110-6580. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga po. Thank you. Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! At saka sa mga lalakad para masiguro, kahit pala sa mga surfaces na nanatili yung mikrobyo na po pwedeng mag-cause ng anong tawag dito, ng gastroenteritis. Kaya bukod doon sa pagpapakulo, linisin din ho natin yung gumamit tayo ng malinis na tubig sa paghuhugas ng mga plato at saka mga kutsara. Tsaka siyempre gagamitin baso. Ngayon, kung talagang alahong dapat gumamit ho tayo ng halimbawa, pagka maghuhugas ka ng kamay, shield bath soap. Yan gagamitin mo para protektahan.
alang sabon, alang tubig. Diyan naman papasok ko ang family alcohol. Kaya lagi ho magbaon ng family alcohol. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa inyo pong mga sa mga bahay, ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH yan, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, Celdy Villanueva, happy birthday daw. Binabati ka ni Al Villanueva. Isang delivery rider sa Caloocan na may kasong frustrated murder. Arestado naman sa manhunt operation. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Nasa kritik kagabi sa kinasang manhunt operation ng Caloocan Police ang isang delivery rider na may kasong frustrated murder sa lungsod. Ayon dito kay Police Colonel Ruben Lacuesta, wanted ang suspect na si Jomel, 36 years old, ng barangay 12 sa Caloocan. Na-arresta ang suspect sa kinasang manhunt operation sa bagay ng Luis Estate, Talisay, habang ito ay nagdi-deliver ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Bitbit ng Caloocan Police ang inisang warrant of arrest ni Judge Maria Teresa de Guzman ng RTC Branch 131 sa Caloocan na may kasong frustrated murder na pirmado dito lamang December 11, 2023. Wala pa rin sa korona sa Pilipinas, DCRH sa Kusaris 23. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion na mga cacao beans. Ayan, ha? At yung mga cacao beans na yan, ay pinaprocess para maging tangerine chocolate. Kaya tulungan ho natin ang ating mga magsasaka, ang ating pong mga magniniyog. Sa panahon ho na kinakailangan ho nating palakasin ang loob ng mga magsasaka, kinakailangan tangkilikin po natin yung kanila pong mga produkto. Tangerine chocolate, produkto ho ng mga magniniyog at saka mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. I-check po ninyo yung website na tangerinechocolate.ph para makita ho ninyo ano ba yung mga available na mga variants ng tangerine chocolate na pwede ho ninyong ibigay sa inyong mga mahal sa buhay. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi kapwa Pilipino? Ayan. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin, tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Maganda umaga, Pilipinas! Pangregalo din po ito sa mga nagbe-birthday. Katulad ng birthday boy na si Ambassador Harry Amping. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga po, Kong Angelo. Hey, thank you for joining us, ha? Ambassador, nakasama nyo na rin ho si Deputy Speaker Ralph Recto. Kayo ba showed na siya po yung maitalaga bilang Finance Secretary? Yes, kasama ko po sa 1998 yung Congress. And siya pong chairman ng Economic Affairs, no? And ang masasabi ko, talaga nag-aaral yan. Tuwing may committee hearing, talaga nag-aaral. And talagang nakafocus siya sa figures. Talagang figures. So, kumbaga sa Hindi siya nakate ng committee hearing kung hindi siya ready. So, ibig sabihin talagang angkop siya na pwede na mamuno dyan sa Department of Finance? Yes. I think that's a very good choice ni Presidente. Siya din ang naging chairman yata ng Ways and Means Committee sa Senado. Hindi po siya natatakot to raise some issues just para sa bansa talaga. Is that the point of view of a businessman?
or a politician, No, Ambassador Harry? As a businessman. Ayan, oo. So, alam naman natin na ang business community medyo adaman pagka hindi nila kabisado ang isang appointee, lalong-lalo na sa business portfolio. Ano, ha? Pero kayo, kung kayo tatanungin bilang isang negosyante, it's a welcome development. Well, ang masasabi ko lang, karamihan ng mga Chinese-Filipino na negosyante, hindi po siya kilala. Dahil ako kasi, let's say, I'm more Filipino than Chinese, so naiintindihan ko yung ginagawa ni soon-to-be Secretary Recto. But karamihan, daming tumatawag sa akin, kumusta po si itong Congressman, Deputy Speaker, no? At saka soon-to-be Secretary. Sabi ko, magaling yan. Saka masasabi ko lang, of course, it will take some time for him to really acquaint himself. Kasi mabigat po yung position niya. Sakop niya yung Bureau of Customs, yung BIR, puro ang tawag natin, fundraising para sa gobyerno natin. Yung mga generation ng revenue para sa bansa natin. Fundraising ng pondo ng gobyerno, hindi fundraising para sa individual pocket, ha? No. Revenue. Let's say revenue for the government. Revenue for the government. Anyway, isa sa mga drivers ng inflation natin, food prices. Ano ho? Kayo naman, namomonitor nyo dyan sa Maynila, ano ho, yung takbo ng mga presyo. Anong pwedeng gawin? Well, ang masasabi ko lang, itong darating na January, February, medyo madumal ngayon. It will slow down. Kasi natapos ng mga spending last Christmas, no? And ang pinakamalaking problema natin talaga sa bansa, yung distribution ng goods. Kadalasan, yung mga distribution, naumpisa po yan sa Divisoria. Ang mga lalaking manufacturers, lahat po sila, ang distributors nila ay nasa Divisoria. Then from Divisoria, yan, dinadala sa probinsya, kung saan-saan. And masasabi natin, kaya itong price control, sometimes hindi po effective kasi we are in a demand and supply. Kung malakas ang supply, definitely the demand is, the price will be okay. But kung kukunti ang supply, definitely the demand is high, tataas ang presyo. Hindi po totoo na hoarding mga negosyante, mga middleman. Kasi kung may hoarding, kailan nila bodega, may cost of money, so it will add up to the cost. Gusto nila mabilis ng distribution para makarating sa palengke. Teka muna, nabanggit na lang hunin yung Divisoria. Problema dyan, traffic eh. Di ba? Well, yan po kasi sa Divisoria, lahat po ng kanto, puro may bangko. Because that is the trading center of the Philippines. And then mga exchange rate ng dollar, yan nang-umpisa po sa Divisoria, hindi po sa Makati. Ang problema talaga, ang pumapasok sa Divisoria ay puro mga malalaking trucks. Wala naman tayong parking doon. And talagang hindi po sapat yung mga kalsada doon. So everybody, everywhere is congested doon sa Santo Cristo, Figueras, congested masyado. So we really have to look for a solution to address that. And the solution, ang sabi nga ho ninyo, dapat may maayos na parking area. Yes. Kasi lahat ng malalaking manufacturers, ang biggest distributors nila ay nasa Divisoria. Yan ang hindi ko naintindihan eh. But because ever since, sabi nila, since in the 50s up to now, lahat ng mga malalaking manufacturers and distributors ay naka-base sa Divisoria. Di ba may train na dumadaan dyan? Hindi masasapat yun? Wala, kulang. Wala. We really have to sit down and study it carefully, both the national government at saka local government. Mukhang kinakailangan talaga ng game changer dyan ho sa Maynila, Ambassador, ano ha? Para ma-address yung problema ng traffic. We have to, yes, we have to. Kailangan para ma-address yan. Hindi po biro, but then, again, in spite of the traffic,
yan pa rin. Maganda pa rin negosyo doon. See? So, but we can improve more. But we can improve more. We can improve more, di ba? Yes. Katulad yun, may mga baklaran, but karamihan ng mga suppliers sa baklaran nagagaling pa rin sa Divisoria. Ganun ba? Yes. So, yun talaga mismo. Kaya lang talaga ang problema, traffic. Pero sabi, tama nga kayo, no, ha? Despite the traffic, dinadagsa pa rin talaga ng mga mamimili at saka ng mga negosyante. So, exactly. Laking Divisoria ako. Nagde-deliver din ako ng mga produkto sa Divisoria. So, naiintindihan ko yan. At saka baksakan ng mga gulay galing sa probinsya, diretso sa Divisoria din yan. So, it's about time na kinakailangan talaga ang Maynila ay magkaroon ng isang game changer. Ayan, ha? Yes, in the meantime, Ambassador, celebrate your birthday. Maraming salamat. Kumusta kay Ma'am Naida? At sana nga po maging humaba pa ng maraming panahon ang inyong buhay. Teka nga pala, Ambassador, bakit daw puti ang buhok nyo? Kabata nyo pa, puti ng buhok nyo. Yan ang trademark ko eh. Ganun ba? Hindi naman daw ho kayo Amerikano, di ba? Pero bakit talagang silver ang buhok ko ninyo? Yan ang regalo ng Diyos sa akin. Yan ang regalo. Pero kayo ho, sabi may nagbanggit sa akin, huy, hindi naman 51 si Ambassador Harry Amping. Sabi ko, bakit ilang taon? 52. Anyway, happy birthday, Ambassador. Thank you for joining us. Thank you. Cheers. Maraming salamat. Okay, thank you. Enjoy your day. Si Ambassador Harry Amping, dating kongresista din po ng Maynila. Magandang umaga, Pilipinas! Pero tama yun, mas kailangan ho natin talaga ay parking area dyan ho sa Divisoria. Mahal ang parking dyan eh. Di ba? Pag pumunta ka dyan sa mamimili ka halimbawa doon sa mga establishmento, mga malalaking mall doon eh. Papark ka doon sa isang malaking mall doon sa taas. Kaya lang, minsan, buting ka naman ng siyam-siyam bago ka makababa eh. Di ba? Kaya kinakailangan talaga ayusin yung parking. Pagka nag-improve nga naman dyan, mas magiging maluwag huli yung daloy ng kalakalan, baka mas magmura pa ang mga bilihin. Magandang umaga, Pilipinas! Malaki ang may tutulong ni Deputy Speaker of Batangas Congressman Ralph Recto sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos upang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, malawak ang karanasan ni Recto na magagamit bilang kalihim ng Department of Finance. Iginit Romualdez na well-deserved ang appointment ni Recto bilang kalihim ng DOF at ang malawak nitong karanasan ay angkop sa kanyang bagong posisyon. Bukod kasi sa kanyang mga ambag sa paggawa ng batas, sinabi ni Speaker Romualdez na naging Socio-Economic Planning Secretary at Director General din ng National Economic and Development Authority si Recto. At ito isang patunay ng kanyang malaking kakayahan sa paglikha ng strategy para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng bansa. Bilis ng oras, 40 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion, gawang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:44 oy 15 hanggang January 15 na lamang po yung alok sa atin no price increase ng Westchester Realty sa kanilang mga proyekto diyan po sa Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Mabalacat Kaya samantalin natin ng pagkakataon na meron pa hong 20,000 pesos all-in down payment. Ayan hanggang January 15. Okay, habol ho tayo. Yung pong mga proyekto na yan ng Westchester Realty ang may pinakamurang RFO, yung Ready for Occupancy Units dito po sa housing industry sa Pilipinas. Meron pong easiest term, 5% down payment, pwede pang hulugan. Okay, ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Eka muna kumakatilamunan ko Ano bang meron dito? Ayan. Dali.
Ay, ano ba yan? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sorry, may pumasok. May pumasok na kung ano. Ha? Hindi naman. Bira ko. Ano langaw? Wala namang langaw dito. May alikabok pumasok. Ayan, hindi pa tapos yun. Win for 2. Win at 3-4-2 patungo ho sa iba't ibang mga Asian destination. Thailand, Taiwan, Japan, Hong Kong at Singapore. Ayan, sabi nga na Ginoong Nico Valenci, ba't ka pa mangungupahan? Pwede ka nang magkabahay na. Ayan, stop renting, start owning. Tawag ko kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Huwag ko kayong alala, may mga 500 units pa hong natitira. Muli namang inilunsad ng Commission on Elections ang Register Anywhere o RAP program. Para po sa 2025 midterm elections, sinabi ng poll body na ipatutupad ang programa kasabay ng pag-arangkada ng voter registration sa February 12. Papayagan ng mga registrant na magsumite ng application para sa anumang RAP registration site kahit pa saan sila nakatira. Maglalatag naman ang COMELEC ng RAP site sa mga mall, mga universidad at mga government offices sa capital city, sa mga bayan at mga highly urbanized city sa buong bansa ngayong August 31. Okay, may babalaho sa atin ng World Health Organization nananatiling banta po ang COVID-19. Sa katunayan, halos 10,000 katao mano ang namatay sa COVID-19 noon lamang isang buwan. Hala? Pinisi ng WHO chief na si Tedros Adhanom Ghebreyesus ang tumataas na transmission ng virus sa kaliwat kanang pagtitipon nitong nakalipas na holiday season. Nanawagan naman po ang hepe ng WHO sa mga bansa na panatilihin ang pagmamatiyag sa COVID-19 at patuloy na magbigay ng access sa bakuna at pagpapagamot. Ang problema dito sa Pilipinas, alang available na bakuna. Nagbabala din ang WHO chief laban sa pinakaprominente ng JN1 o JN.1 sa mundo na itinuturing na variant of interest ngayon sa buong mundo. Idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos na nakarecover na ang Pilipinas mula sa epekto ng pandemya, Russia-Ukraine War at kaguluhan sa Middle East. Sa taunang Bandi Honor sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na back in business ng bansa at patunay ito na gumaganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinagmalaki pa ng Pangulong Marcos ang pagtugon ng gobyerno sa sirit presyo ng mga bilihin o yung inflation rate na bumagal sa 3.9% noong Disyembre. Tiwala din ng Presidente na bagamat bahagya pa ring mataas ay itutulak nito ang 6% na overall inflation rate noong isang taon at umaasang patungo ito sa tamang direksyon. Kumpiyansa din ng Pangulong BBM na maaabot ng administrasyon ang target nitong 6 hanggang 7% na paglago ng ekonomiya para sa kabuuan ng 2023. Sa katunayan, tinatayaan niya ng iba't ibang multilateral organization na magiging isang Pilipinas sa fastest growing economies sa buong Asia. Kasabay nito mapilang Pangulo sa mga bansa na hanapin ang sinserong motivation upang magsama-sama sa pagresolba ng political conflicts upang makamit ang kapayapaan at kasaganaan ng lahat. Nananawagan din ang Pangulo sa Diplomatic Corps magtulungan para sa kolektibong inisyatiba sa regional at multilateral fronts. Mga agrarian reform beneficiaries ng DAR, yung mga tinatawag na ARBO, kumita ng mahigit na 27 million pesos mula sa pagbili ng PJMP sa kanilang mga produktong agrikultura. Ito siguro yung sinasabi ng Pangulo na synergy, ano ha? Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Mahigit 27.6 milyong pisong halaga ng iba't ibang mga produktong agrikultura ang nabili ng Bureau of Jail Management and Penology of PJMP sa iba't ibang mga agrarian reform beneficiaries sa buong bansa sa nakalipas na taong 2023. Ito ang report na inilabas ng Department of Agrarian Reform o DAR kasunod ng pinaigting na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program o IPAPA, isang partnership na mga serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno
upang tumugon sa problema sa seguridad ng pagkain, kagutuman at kahirapan. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, bahagi pa rin ito ng pambansang layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapabuti ang buhay ng mga magsasaka, lalo ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS. Sa ilalim ng IPAP, regular at direktang bumibili ang 444 na BJMP facilities sa 7,500 mga ARBOS ng mga sariwang gulay, itlog at iba pang mga produktong agrikultura bilang pagkain ng mga taong pinagkaitan ng kalayaan o persons deprived of liberty. Sa panig naman ng BJMP, sinabi ni BJMP Director Chief Superintendent Ruel Rivera na magpapatuloy ang pagbili nila ng produkto sa mga ARBOS bilang manifestasyon ng patuloy na pangako na makamit ang pagtaas ng kita at pagbabawas ng kahirapan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Channel 5 sa newsroom ho nila. Director Coral Dasalia, magandang umaga po sa inyo. Ha? At sa mga nakatutok naman sa atin dyan sa newsroom ho ng Net25, Direct A, kay Direct Ginger Katabwi, magandang umaga din po sa inyo. Ang dami yung natututunan sa atin ngayong umaga. No, ha? Pero yung inaabangan yung mahiwagan tunog, ala pa. Relax lang kayo. Baka Lunes meron na. Magandang umaga din ho sa mga Pilipino dyan sa Taiwan. Kumusta na po kayo, ha? At sa mga seafarers ho natin, sa mga lahat ho ng mga mandaragat, ano ha? Maraming salamat ho sa inyong sakripisyo, sa inyong pagpapadala ng dolyar dito ho sa Pilipinas. Ingat po kayo, ha? Department of Migrant Workers at ang AMLAC lumagda ng kasunduan para malabanan ang mga illegal recruiters at human trafficking. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuyang Angel. Pinalakas pa ng Department of Migrant Workers ng paghabol nito sa illegal recruiters at human traffickers. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagkasundo ni the DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, sa Anti-Money Laundering Council sa isang Memorandum of Agreement signing na ginawa sa may Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Ayon sa DMW, sabay ng paigtingin ng dalawang ahensya ang investigasyon, prosekusyon at pagsamsam ng assets na ginagamit sa trafficking at illegal recruitment. Bago ito, sunod-sunod na nagpasara ng mga consultancy firm na nagpapanggap na recruitment o recruiter itong DMW sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila gaya sa Maynila at Quezon City. Karaniwang nag-ooperate sa mga nabanggit bilang consultancy agencies saka nag-aalok ng training at trabaho sa ibang bansa kapalit ng kaukulang training fee at placement fee. Pero wala naman silang permit para mag-recruit mula sa DMW at hindi rin kasama sa mga nabigyan ng job orders mula sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, lilipad pa Germany ang Pangulong Bongbong Marcos sa Marso. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo na mag-courtesy call ang German Federal Foreign Minister na si Annela Baerbock sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, inaasikaso na ng Foreign Affairs Department ang mga detalye ng kanyang pagbisita sa Germany. Samantala, ituturing namang kolorom ang kalahati ng mga jeep sa Metro Manila sa pagpatak ng Pebrero 1. Sa datos kasi ng LTFRB, mula higit 42,000 units, 21,000 lamang o 51% ang nakatugon sa December 31 consolidation deadline ng mga para sa PUB Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chair Chope Liguadis III, huhulihin na ang mga jeepney na hindi nakapag-consolidate simula sa susunod na buwan. Pero sinabi ng LTFRB, mayorya naman ang mga operator ng jeep ang nakapag-consolidate na sa bansa at ito'y nasa 75%. Umabot lamang daw ng 30,000 ang mga hindi pa nakakasali sa mga kooperatiba. Pinakamarami nasa Metro Manila na umabot ng 20,000. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, susmay at muli ang ating paalala ho sa lahat ho ng mga suki ho natin na gusto magkaroon ng magandang glow ang kanilang sarili. Kinakailangan magkaroon tayo ng magandang tulog. Para magkaroon ng magandang tulog, kinakailangan natin ng
postbiotic food supplement at yan po pumapasok ang Ultabio, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung may mga concerns ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. May mga nakastambay ho dyan ng mga health experts na tutulong ho sa inyo. Magbibigay ho sa inyo ng mga rekomendasyon kung paano ho kayo makikinabang dito po sa Ultabio. Ang Ultabio po ay dinevelop po ng postbiotic food. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para nga po matugunan natin yung kakulangan ho natin ng pahinga. Hindi tayo nakaka-achieve ng ating desired na tulog. Lalong-lalo na ngayon, mainit ho ang panahon. Mahirap matulog. Kaya kinakailangan umabot tayo doon sa stage na nananaginip na ho tayo. Yung pong fourth stage, yung REM stage. Yan, para magkaroon tayo ng sapat na tulog. Pag sapat ang tulog, syempre malakas ho ang ating katawan kinabukasan dahil nakapagpahinga at yung ating isip na ipalabas po yung mga toxin sa ating katawan. Ayan, ulitin ho natin, available po ito sa Mercury Drug Store, sa iba't ibang panig po ng Kapunuan, at sa Davao Cotabato naman sa Amesco Drug. Pero kung may mga concerns ho kayo, dito ho kayo tumawag. Mag-text pala. 0917-110-6580. Maganda umaga, Pilipinas! At paano papaalam na tayo? Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmona, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating magtanim ho ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay George Orwell. Yung George Orwell po ay actually parang pseudonym. Yan po ay alias lamang ng isang magaling na English novelist, si Eric Arthur Blair. Ang kanyang ginagamit na pangalan ay o nom de guerre ay George Orwell. Ang sabi niya, in times of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act. -2 bago po mag 2x2.